Gabi ng February 13, 2024, isang labis na kakilakilabot na pagtuklas ang naganap sa Binningen malapit sa Basel, Switzerland. Ang lahat ay nagsimula nung araw bago ang pagkatuklas nung nakatanggap ang mag-asawa ng tawag mula sa kindergarten ng kanilang mga apo. Dahil ang kanilang anak na babae na dating modelo at kasalukuyang negosyante ay hindi nasundo ang kanyang mga anak sa paaralan. Kahit ang ama ng dalawang bata ay hindi rin sinasagot ang kanilang mga tawag. Walang nagawa ang mag-asawa kundi sunduin na lamang ang kanilang mga apo at ihatid sa bahay ng kanilang anak kung saan ay nakita nila si Mark na ama ng mga bata. Pero hindi nila nakita ang mismong anak nila na si Christina. At mukhang hindi pa nag-aalala si Mark na wala ang misis. Ayon kay Mark, wala siyang alam kung nasaan si Christina. Dagdag pa niya na madalas naman daw ginagawa yun ni Christina ang umalis ng hindi nagpapaalam at babalik din naman. Makalipas ang ilang oras pero hindi pa rin bumabalik si Christina at hindi man lang nakitaan si Mark na nag-aalala. Hanggang sa gumabi na at kinakailangan na ng mga magulang ni Christina na umuwi. Nagpaalam sila sa kanilang mga apo at pati kay Mark. Pero ang ama ni Christina ay hindi ang tipo ng tao na aalis na lamang at baliwalain ang mga bagay-bagay. Lalo pa at sobra na siya nag-aalala sa kanyang anak. Kaya imbis na tuluyan ng umalis pa uwi, naisipan muna niya na mag-ikot-ikot sa labas ng bahay nila Christina. Napakalaki ng bahay nila at hindi ganong kabilis na maikot niya ito. Hanggang sa bumaba na siya sa laundry room na nasa basement ng bahay, na nasa pinakadulo din na bahagi. Noong binuksan niya ito ay kaagad niyang napansin na may mga garbage bag sa isang sulok. At sa isang bag ay may nakita siya na parang blood na buhok na nakalabas. Dahil hindi na siya mapakali, lakas loob niyang binuksan ang garbage bag. At laking gulat niya sa nakita. Dahil ito pala ay ang putol na ulo ng kanyang anak. Habang nanginginig pa sa takot ay tumakbo siya palabas habang sumisigaw ng tulong. Kasunod noon ay tumawag na siya sa mga pulis. Ilang minuto lang nakakalipas at dumating na nga ang mga pulis. Si Christina Joksimovic ay 38 years old at nanalo bilang Miss Northwest Switzerland noong 2003 bago naging finalist ng Miss Switzerland competition noong taong 2007. Kalaunan ay nagbukas si Christina ng sarili niyang negosyo kung saan ay nagtuturo siya sa mga babae na gustong maging modelo sa kilalang fashion shows at catwalk. Dagdag pa doon, tinutulungan din niya ang mga baguhan para maghanda sa contest at castings. Pero maliban doon, si Christina ay isa ring IT consultant ng Google. Pinagsabay niya ang kanyang trabaho sa kanyang umuusbong na negosyo. Gumawa pa siya ng kanyang Instagram page na Catwalk Coach na may nakalagay na siya ay high heels expert, motivator, entrepreneur at isang ina. Siya ay nagbibigay ng one-on-one coaching sa kanyang mga kliyente para matutukan niya ito ng mabuti. Sa kanyang website naman, inilarawan ni Christina ang kanyang sarili bilang modelo. Google Recruiter, Miss Switzerland Finalist, Miss Switzerland Manager at Catwalk Coach. At ang kanyang mga customer ay nagmula rin sa malalaking pangalan gaya ng Mercedes-Benz, HP at Philips. Naging trainer din siya ng Miss Switzerland candidates. Tinuturuan din niya ang ibang negosyanteng babae na maglakad ng may tiwala sa sarili, mapa-professional man o sa pribado nilang buhay. Hindi lamang negosyante at consultant si Christina, dahil isa rin siyang misis at ina ng dalawang anak niya na mga babae. Ang kanyang mga anak ay si Vera na ipinanganak noong 2020 at si Kira Sophie na ipinanganak noong 2021. Si Christina ay mabait at palakaibigan. Kung titignan mo siya, makikita mo na siya ay may tiwala sa sarili, matalino, disiplinado at napaka-loyal niya sa kanyang pamilya. Kaya maraming tao ang gusto siya. Ang mister ni Christina ay si Mark Rabin, 41 years old at isang milyonaryong abogado. Bago naging abogado, si Mark ay naging officer pa ng Swiss Air Force at nag-aral ng kursong law sa Stanford University. Siya ay may sarili ding negosyo. Taong 2017 sila nagpakasal ni Christina. Kung titignan mo ay napaka-perpekto ng kanilang buhay at makikita din sa kanilang mga social media na sila ay masaya at sobrang nagmamahalan. Sa kanilang mga litrato ay madalas silang magkadikit at napaka-sweet. Sila ay nagpipiknik sa park at madalas na nagbabakasyon sa ibang bansa. Pero ang mga kaibigan ni Christina ay hindi ganon kanagustuhan si Mark. May isang kaibigan si Christina na sinabi na ilang buwan nang hindi okay sina Christina at Mark dahil halos araw-araw na silang nag-aaway. Katunayan ay may isang pagkakataon pa na pinuntahan ng mga pulis ang kanilang bahay dahil sa nagkasakitan na sila.
May isa pang kaibigan si Christina nagsabi na si Mark ay naging obsessed at compulsive na pagdating sa kanyang mga anak. Para sa kanya, ang kanyang mga anak lang ang importante at hindi si Christina. Ang dating partner ni Mark ay sinabi din na nakaranas siya ng matinding pananakit mula dito. Pinadaanan pa niya umano ng gulong ng kanyang sasakyan ang paa ng babae at sinakal. Walang kaalam-alam si Christina sa nakaraan ni Mark. Ang buong akala niya na si Mark na ang perpektong lalaki para sa kanya na hindi siya kailanman sasaktan. Bago nangyari ang trahedya, nag-post pa si Christina ng pictures nila magpamilya na may caption na My World. Sa unang statement ni Mark, sinabi niya na hindi niya pinatay si Christina at katunayang nakita lamang niya ang katawan nito sa kanilang laundry room at pinagputol-putol daw niya ang katawan nito dahil sa pagkataranta. Pero kalaunan ay inamin din niya na pinatay niya si Christina dahil dinepensahan lang niya ang kanyang sarili. Dahil sinalakay daw siya ni Christina na may dalang kutsilyo. Ngunit sa analysis na isinagawa ng medical at forensic experts ay magkasalungat ito sa sinabi ni Mark. Dahil base sa mga marka sa leeg ni Christina ay napakalinaw na siya ay sinakal at mas marami pa ang natuklasan pagkatapos ng autopsy. Sa reports ay kinumpirma na ang katawan ni Christina ay pinagputol-putol gamit ang jigsaw knife at garden shears. Binali din ni Mark ang kanyang hip joints at ihiniwala ito sa joint socket. Nalaman din ng mga investigador na habang pinuputol niya ang katawan ni Christina ay nanonood pa siya ng video sa YouTube mula sa kanyang iPhone. Pero hindi niya ibinigay sa mga investigador ang password ng kanyang cellphone marahil ay may itinatago siya. Hiniwa at tinanggal din niya ang tiyan ni Christina. Ang ganito kalalang gawain ay pininiwalaan na magagawa lamang ng taong nawawala na sa kanyang katinuan. Kasunod noon ay pinilit din niya na ilagay ang mga parte ng katawan ni Christina sa industrial blender para tuluyan na itong maging pino. Ang mga hindi naman makaya ng blender ay tinunaw niya sa chemical solution. Ang parte ng katawan gaya ng ulo at iba pa na hindi niya kayang matunaw ay nakitaan pa ng senyales na parang binubog muna siya bago sinakal dahil sa mga pasa. Sa kanyang pisngi, kilay at ilong ay may mga malalaking sugat din. Nung sinuri ng mabuti ang kanyang ulo ay nakita din na maraming buhok ang natanggal. Makikita din na ginawa lahat yon ni Mark sa loob ng kanilang laundry room ng ilang oras. Pero ano nga ba ang nagtulak kay Mark para gawin ang karumal-dumal na krimen? Base sa statements ng ibang mga kaibigan ni Christina, may balak siyang makipag-divorce kay Mark dahil nga sa pag-uugali nito, na pinaniniwalaan na isang dahilan kung bakit nagawa niyang patayin si Christina. Nag-apila pa si Mark na palabasin siya ng kulungan matapos niyang maaresto at habang nag-aantay ng paglilitis pero hindi siya pinagbigyan. Kasunod noon ay nag-file siya ng appeal sa federal court pero hindi rin siya pinagbigyan sa kanyang gusto. Ayon sa status ng investigasyon, si Mark ay nakitaan na parang may sakit sa pag-iisip. Nakitaan din siya ng energy katulad ng mga kriminal at hindi makitaan ng pagsisisi. Ang lakas loob na pagharap niya sa mga magulang ni Christina nang pumunta ito sa kanilang bahay ay nagpapakita din na siya ay may sadistic, sociopathic tendencies. Siguradong mahaharap sa korte si Mark kung mapatunayan na siya nga ang pumatay kay Christina. Kahit na inamin na niya, kinakailangan pa rin ng malakas pa na ebidensya at mga testimonies. Ang death penalty ay ipinagbabawal sa Switzerland, pero kung siya ay mapatunayang guilty sa kasong murder, maaari siya makulong ng minimum of 10 years hanggang habang buhay na pagkakakulong. Pero kahit na ang habang buhay na pagkakakulong ay may parole period pa rin na 15 years, kaya may malaking tsansa na makabalik pa rin si Mark sa lipunan. Dagdag pa sa sakit na pinagdadaanan ng pamilya ni Christina dahil meron pang kasalukuyang labanan sa kustodiya sa kung sino mag-aalaga sa kanilang mga anak ngayong patay na si Christina. Ang ina ni Christina at kapatid na babae ay tulong-tulong sa pag-aalaga at pagbibigay sa mga bata ng ligtas na tirahan. Pero ang malungkot na balita, ang kapatid ng babae ni Mark ay nakikipaglaban din para sa kustodiya ng mga anak dahil ayon sa kanya, matanda na ang mga magulang ni Christina para mag-alaga ng mga bata. Isang malaking legal battle ito sa ngayon, pero ang kapatid ni Mark ay suportado ng milyonaryo nilang ama at ang mga kapwa-abogado ni Mark. Kaya hindi ito madaling laban para sa pamilya ni Christina. Kung tutuusin, hindi dapat sinusuportahan ng isang tao na gumawa ng karumal-dumal na krimen. Mas lalo lang masakit ito para sa pamilya ni Christina. Dahil kung mananalo ang pamilya ni Mark sa custody, hindi lang si Christina ang nawala sa kanyang pamilya, kundi pati na rin ang kanilang mga apo. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa.
Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!